sa atin po lahat po mga kuya sa araw na ito. So napakainit po mga kuya ating talakayan ngayon po mga kuya na talagang mainit pa sa sabaw ng pusit po mga kakuya na talagang napakaganda, no? So talagang mga kaibigan natin sa Inse o Iglesia ni Cristo, no? Makinig po kayo dahil sasagutin, no? Hindi lang tayo ang nagpapatunan nito kundi ang mga kaibigan din natin na Iglesia ni Cristo versus Iglesia ni Cristo po mga kakuya, no? So yan po ang papatunay ngayon po mga kuya sa araw nito po mga kuya na talagang tatalakayin natin po mga kakuya na talagang ang mga black voting ba ng Iglesia ni Cristo ay naayon ba sa Biblia, no? Ito ba ay nagdudulot din ng korupsyon po mga kakuya na talagang nakakalungkot lang dahil ito ba ay turo talaga ba ng Biblia po mga kuya ang black voting na talagang pakinggan natin ng isang leader na talagang magkakaisa sa kanilang black voting pagdating na po sa eleksyon po mga kakuya. So tutunghayan po natin po mga kuya sa gabing ito, no? Tutunghayan natin kung nagsasabi ba sila o biblical ba ang kanilang mga ginagawa mga kakuya na dahil lang po sa black voting po mga kakuya, no? So ngayon mayroon tayong pong pakinggan po mga kuya isang tapat ito na Iglesia ni Cristo, no? Isang sikat na Iglesia ni Cristo na tinatawag na Katunying po mga kakuya. So pakinggan po natin bago tayo magbigay ng reaction video po mga kuya sa kanyang video ngayon na panoorin mo muna natin ang kanyang video po mga kuya. Ito po ang kanyang video po mga kakuya. Ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron pa siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya. Ni Pangulong Duterte, meron. Yun ang malaking tanong po mga kakuya, no? So mga sa didilis dyan, ako nakakalungkot lang, no? So ang tanong dito, meron daw napakulong, no? Na meron ba daw napakulong si Pangulong Duterte na bina-shout out pa niya lahat na meron daw talagang korupsyon sa gobyerno o sa kanyang pamumuno daw po mga kakuya. Ang tanong, meron na ba daw siyang napakulong dahil sa korupsyon po mga kakuya? So ituloy po natin po mga kuya ang kanyang video po. Meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising. O mga didilis, ang tanong, mayroon bang napakilong ang tatay digong nyo? Ako, taga Davao ako, pero hindi rin ako maka-Marcos at hindi rin ako maka-Duterte ako, pero hindi rin ako maka-Marcos. Bakit pumapanig ako ngayon sa Marcos administration? Bakit? Dahil hindi kasi tinitingnan kasi ang kulay, kundi tinitingnan dito kung ano ang nagawa ng administrasyon po mga kakuya. No? Kaya nga, dito tayo kapag tunay na Kristiyano po mga kakuya, na talagang kapag tinitingnan natin naging diehard na tayo, naging panatiko na tayo, yan po ay isang malaking Diyos-Diyosan po mga kakuya, no? So talagang si Katunying nagsasabi lang talaga po mga kakuya ng totoo na talagang sabi niya, sa panahon ni Tatay Digong, meron ba siyang napakulong, no? So yan ang malaking question mark po mga kuya. Meron ba siya napaikulong? So ang kwento niya, dahil sa panahon ni Marcos, hindi ako maka-Marcos po mga kuya, tandaan po natin yan. No? Hindi ko sinusuportahan na time na yun na pagtakbo ni Marcos. Ang sinusuportahan ko iba. Hindi si Sara at hindi rin si Marcos. Iba ang sinusuportahan. Pero hindi ako maka-Marcos. Pero dito sa administrasyon na ito po mga kuya, nakagagulat po mga kuya dahil ang Iglesia members, no, na hindi lang Iglesia members, isang reporter din to po mga, si Katunying, no, isang sikat, na talagang dito natin binabasihan po mga kuya, itong video na ito, na talagang nagsasabi siya ng katotohanan po mga kuya, no. So, nagbigay lang po tayo ng reaction video po mga kuya sa mga didilis dyan, mga DDS dyan, no, makinig kayo. Dahil si Katunying, o lalo na po sa mga Iglesia ni Cristo, no, na talagang pinagtanggol pa, no, ang ating ang mga maling gawain, no? Na talagang mga maling gawain po mga kuya, kitang-kita naman. Pero itong pakinggan natin po mga kuya, itong Iglesia ni Cristo din, members, na hindi lang Iglesia ni Cristo ito, na isang reporter po mga kakuya. So ituloy po natin ang video po mga kakuya. Sa katotohanan, hindi po ba, mga kababayan?
Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Napakinggan nyo? Kung hindi daw binibunyag ni Pangulong Marcos, ay hindi daw tayo mamumulat na mayroon palang malaking katiwalian sa flood control, lalo na pagdating sa governments po, mga kakuya. Ngayon, sana kung maniniwala ito sa reporter na ito na talaga nagsasabi ng katotohanan, tama naman po, mga kakuya. Di ba? Kasi kung hindi binibunyag ng Pangulo, ng ating Pangulo sa ating Pilipinas po, mga kakuya, sa Pangulong Marcos, na mayroon palang malaking korupsyon sa flood control po, mga kakuya, hindi tayo namumulat po, mga kakuya. Samantala, ang iyong sinusuportahan si Tatay Digong na nasa hide ngayon, nasa ibang bansa na ako na detain po, mga kakuya, ay hindi po tayo namumulat na may malaki palang korupsyon sa ating bansa po, mga kakuya, sa ating gobyerno. Ngayon, pagdating kay Pangulong Marcos, maraming galit talaga po, mga kuya, mga DDS. Bakit? Dahil naging sila po, mga kuya, ang tawag dito, naging fanatic po, mapanatiko na. Alam niyo po, mga kuya, ang isang taong panatiko na, ang isang taong kasing panatiko po, mga kuya, na kumbaga, itong tao nito kayang-kaya niya baguhin ang mundo, ang ating bansa. Yan po ay matatawag natin po, mga kuya, isang Diyos-Diyosan na imbis na sa Diyos tayo nagtitiwala, sa politiko po tayo nagtitiwala po, mga kuya. Yan po ay malaking problema sa ating pagdating sa ating panampalatayang Kristiyano po, mga kuya. So pakinggan po natin, no? Ituloy po natin si Katunying po, mga kuya. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Ni Pangulong Duterte. Ang tanong ni Katunying, meron bang napaikulong ang Tatay Digong nyo? Meron bang napaikulong? Merong nakulong nung lumaban sa kanyang drug war, lalo po si Laila de Lima, na kinakalaban niya at pinaimbestigan. Yun tuloy ang nakulong. Yung mga politiko na korupsyon, wala talagang nakulong kahit isa. Isipin niyo po, mga kakuya, ako maka-Duterte ako, pero nung nalaman ko ang takbo ng mundo, takbo ng kanyang pamamala sa habang tumatagal siya, hanggang sa tumatagal, kinakalaban na yung ang Diyos. Mga kakuya, ang sabi ni Katunying, may pinangalanan daw ang Tatay Digong nyo. Ang tanong dito, mayroon ba siyang napaipakulong? Mayroon ba na-issue ng warrant of arrest? Ngayon, galit na galit kayo sa administrasyong Marcos po ngayon dahil maraming napaipakulong at galit naman kayo. Ano ba talaga ang gusto nyo, mga DDS? Yung mga maraming nakulong dahil sa korupsyon o yung mga korupsyon na hindi napakulong? Lalo na po sa mga Iglesia ni Cristo, pakinggan nyo. Iglesia ni Cristo, mga kaibigan ko, ito ang malaking tanong na sinasagot na ng inyong kapwa Iglesia ni Cristo. Ang sabi, maraming pinangalanan ang Tatay Digong nyo sa panahon niya. Kaso ang tanong ni Katunying ito, mayroong bang napaipakulong? Kung hindi daw binubunyag ni Ferdinand Marcos ang ating Pangulo ngayon, ay hindi tayo namumulat sa malaking korupsyon na nangyari sa ating bansa. So ituloy po natin ang video po, mga kakuya. Mahaba ito Pero meron pa tayong second video po, mga kakuya. So dito tayo sa huli, magbibigay tayo ng reaction video po, mga kakuya. Duterte, meron ba kayo naalalang pinakulong niya na korap? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi
Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo, Napakinggan niyo mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, mga kaibayo natin sa pananampalataya. Kung hindi binunyag ng mahal na Pangulo Ferdinand Marcos, ay hindi tayo namumulat sa katotohanan. Tapos kayo, dipinsa kayo ng dipinsa hanggang sa patalsikin niyo ang Pangulo. Nakakalungkot. Ano ba talaga ang pinaglalaban ninyo, mga kaibigan natin sa Iglesia ni Cristo? Ano ba talagang pinaglaban ninyo? Ang pinaglaban din nila no, sa rally po mga kuya, nakakalungkot din, no? Maraming hindi nakapasok sa trabaho dahil hinaharang ang... Naku, Diyos ko po. Pati ba hinarang sa IDSA po mga kakuya? Tama ba yung pag-iisip po mga kakuya na ganun ang pag-rally? Yan ba ang tamang tawag nila, tinatawag na para daw sa bayan? Para ba sa bayan yun? Na hindi na halos makadaan. For example, maraming mga emergency na tinataningan na ng buhay, hindi makadaan dahil nakaharang ang inyong mga bus dyan sa IDSA. Di ba? Tapos sabihin nyo, para daw sa bayan. Tapos nananawagan pa yung mga ibang, hindi ko alam kung saan na ba daw ang Katoliko, bakit hindi daw sinuportahan ang rally ng Iglesia ni Cristo. Hoy, excuse me po. Kakaiba ang rally ng Catholic Church versus sa mga solpot po mga kakuya. Lalo na po ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Ang rally ng Catholic Church, ayan pa yan ang tunay para sa bayan. Nananawagan kami na walang binabanggit na pangalan, kundi buong politiko. Nanawagan ang Catholic Church na stop corruption. Kapag sinabing stop corruption, walang pinapanigan. Lahat yan. Politiko, lahat ba yung mga idol nyo dyan sa politiko? Lahat yung kasamang mga idol nyo. Tapos hindi kami humaharang sa IDSA. Meron kaming mga binyo na dapat doon kami magpapahayag sa aming saloobin na panawagan tungkol sa ating gobyerno. Tapos ngayon, sasabihin nyo para kayo sa bayan? Paano ba naman yan? Hinaharangan nyo ang IDSA para lang mapansin kayo, ganon? Ay, nakakalungkot po yun po mga kuya. Yan po ang malaking ibig sabihin, malaking decision sa buhay. Kaya marami talagang hindi alam kung ano ba ang tunay na rally. Ang tunay na rally na dapat hindi ka nakaabala sa ibang tao. Obvious naman talaga, hinarang pa ang bus doon sa gitna ng IDSA. Ay naku po mga kakuya, napaka-delikado to. Sabi mo para sa bayan. Excuse me po, hindi po yun para sa bayan. Because komisyano kayo, problema kayo sa bayan. Nandoon sila, hindi para sa bayan. Bakit? Nandoon sila para sa kanilang politika na mayroong plunder. Naku, Diyos ko. Suportahan nila na di dapat ipakulong dahil may nakasuha doon ng plunder. Anong klaseng yan? Anong klaseng pag-iisip yan? Kung may kasong plunder yan, dapat managot siya. Hindi mo dapat suportahan. Dapat ipanalangin mo ang kapwa mo na may conversion mangyari dapat. Hindi mo ipagtanggol dahil wala sa... Ano ba namang pag-iisip itong mga... Hindi lang itong video po mga kuya. Marami pang video ang ating panoorin. Itong second video. Ito, panoorin natin itong second video po mga kuya. Ito si Katunying, no? So, marami pa itong mga kakuya no? Marami pa talaga ito, no? So, dito po tayo po mga kakuya na ang black voting ba ay kalooban ba ng Diyos po, mga kakuya? Yan ang malaking tanong po mga kuya sa gabing ito, na ang black voting ba ay talagang nakakalugod ba para sa Diyos po, mga kakuya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon po mga kakuya, no? So talagang ang ating mundo ngayon po mga kakuya, napakagulo na. Marami ng problema
ang ating mundo ngayon po, mga kakuya, no? Na talagang dapat natin ay pagdasal ang ating bansa na dahil sa kaguluhan ito, lalo na po ngayon sa darating, meron na, nag-umpisa na ang trial po, mga kakuya, itong sinasabing impeachment po, mga kakuya. Ako, taga Davao ako, pero nanindigan ako, pinagdasal ko rin, sana manaig ang katotohanan po, mga kakuya, no? So, yan po ang dapat tunay na Kristiyano po, mga kakuya. Hindi natin dapat ipagtanggol na hindi pa natin alam, no, na ang sino nagsasabi ng katotohanan po, mga kakuya. Kaya nga, no, so ang korte, no, ang dapat natin sundin, ang batas natin ang sundin, kung ang ebidensya ang dapat natin sundin po, mga kakuya, kung sino ang manaig, ang sino may tunay na ebidensya, yon ang ating pakinggan po, mga kakuya. So ngayon, ang tanong dito po, mga kakuya, na ang black voting ba ay naayon ba sa Biblia po, mga kakuya? Ito, umpisan po natin dito sa 1 Corinto, chapter 1, verse 10, tungkol sa pagkakaisa ng mga Kristiyano po, mga kakuya. Itong 1 Corinthians chapter 1, verse 10, tungkol sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Saan ba ito? Ano bang konteksto itong 1 Corinthians chapter 1, verse 10 po, mga kakuya? Pagkakaisa ba ito sa black voting? Hindi po, mga kakuya. Kaya marami ang talagang self-interpret dito po, mga kakuya. Ang tinutukoy dito, hindi sa black voting po, mga kakuya. Ito ay pagkakaisa sa tunay na pananampalataya, doktrina. Yan po ang tunay na pagkakaisa na turo ng mga apostol, turo ng ating mga church fathers, lalo na higit sa lahat, ang turo ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo po, mga kakuya. Ibig sabihin, pagka magkaisa tayo kung ano ang turo ng ating Panginoong Heso Kristo. No? Yan po ang tunay na pagkakaisa po, hindi yung pagkakaisa sa black voting. Walang turo po, mga kakuya, ang ating Panginoon na magkaisa kayo sa pagboto. O, imahimayin po natin, mga kakuya. Ayon dito sa Juan, chapter 17, verse 21, anong sabi dito? Manalangin pa, ito yung tinatawag na panalangin ni Jesus, na maging isa ang kanyang mga alagad po, mga kakuya. Ayon po yan sa Juan, chapter 17, verse 21. No? Panalangin ni Jesus na maging isa ang kanyang mga alagad. No, so sa anong panalangin ni Jesus po, mga kakuya? Maging isa ang kanyang mga alagad sa lahat ng mga binyagang Kristiyano. Accepted po doon po, mga kuya, sa mga hindi binyagang Kristiyano po, mga kakuya. Lalo na po sa Iglesia ni Cristo, ayaw ng Trinitarian. Paano ka matatawag na Kristiyano, tunay na Kristiyano, kung hindi ka nagpabinyag? Ayon po sa Matthew 28 verse 19, gawing alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, kung allergic ka naman sa Trinity. Paano ka matatawag na alagad ng ating Panginoong Hesukristo kung wala kang binyag? Ayon sa Matthew 28 verse 19. Di ba? Kaya ang sabi nito sa Juan 17 verse 21, panalangin ito ni Jesus na maging isa ang kanyang mga alagad po, mga kakuya. Sa paanong pag-iisa sa kanyang mga alagad? Dahil ito pagkakaisa sa doktrina, pagkakaisa sa turo ng Panginoong Hesukristo, turo ng mga apostol, turo ng mga church fathers, turo ng ating inang simbahan. Ayon po sa 1 Timothy 3 verse 15, ang iglesia ang siyang suhay at saligan ng katotohanan. Diyan dapat tayo magkaisa. Walang sinasabi ito, magkaisa tayo sa pagboto. Kung ganon, magkaisa tayo sa pagboto, kung ituro ito ni Kristo, wala nang mananalo na MCGI, na politiko. Wala nang mananalo na Joel Villanueva na ibang sikta. Kung may sinasabi si Kristo ito magkaisa sa black voting. Walang mananalo na Marcolita kung may biblical ba ang turo na may black voting. Ay, bakit ko sinasabi yan? Ilan ba ang mga Kristiyano sa buong mundo, lalo sa Pilipinas? Wala nga sila sa katiting. O kung yun ang dahilan, yun ang basihan natin. Therefore,
Dito, wala, not biblical, hindi talaga biblical po mga kakuya, ang black booting po mga kakuya. Oh. So dito pa lang unbiblical po mga kakuya. Akala ko pa naman itong mga kaibigan natin sa ibang panampalataya, litra po litra. Akala ko litra po litra sila, pero wala naman talaga tayong mababasa po mga kakuya na talagang may black voting pagkakaisa sa pagkaisa sa pagboto o pagpili ng mga kandidato. Anong sabi ng simbahan pagdating dito sa eleksyon? Anong sabi? Piliin ninyo ang mga kandidatong may takot sa Diyos. Yan ang sinasabi ng mga kaparian, aming leaders, na sa spiritual na leaders po mga kakuya. Piliin ang tunay na leaders na may takot sa Diyos. Number 1 po yan. Piliin ang mga kandidato na hindi corrupt. Piliin ang mga kandidatong may mahabagin na puso po mga kakuya. Yan po ang isa sa mga tinuturo ng Catholic Church, ang ating masimbahan, lalo na po sa ating mga spiritual fathers po mga kakuya. Hindi sinasabi dito, piliin mo itong si Pulito na magkikandidato, dapat ito nating iboto. Walang ganun po, walang ganun. Ang sinasabi ng simbahan, piliin ang mga kandidato na may takot sa Diyos, piliin ang mga kandidato na matulungin, mahabagin, piliin ang mga kandidatong simpleng buhay at tumutulong sa mga may hirap na walang kapalit. Ganun po ang sinasabi ng simbahan. Hindi sinasabi na sa leaders namin, oy, iboto mo ito si Puliano. Dapat landslide. Walang ganun po mga kakuya. Kaya nga, unbiblical ang black voting po mga kakuya. Ang sinasabi dito sa Juan 17 verse 21, ang panalangin ni Jesus po mga kakuya na maging isa ang kanyang mga alagad. Ano bang maging isa ang kanyang mga alagad? Maging isa ang mga alagad, lalo na mga binyagang Kristiyano, sa kanyang mga turo, no? Sa kanyang mga turo na dapat sundin ang kanyang mga turo, dapat maging isa ang kanyang mga alagad. Paano maging alagad ni Kristo po mga kakuya? Paano ba maging alagad ng tagasunod ni Kristo? Paano ba tayo matatawag na alagad ni Kristo? Ayon sa Matthew 28 verse 19, gawing alagad ang lahat ng bansa. Universal. Hindi lang dito sa Pilipinas, lahat ng bansa, buong mundo, universal. Kaya nga Catholic means universal Catholic. Gawing alagad ang lahat ng bansa means Catholics. Po mga kakuya. Sa paanong paraan? Binyagan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Paano naman matatawag na alagad kung allergic ka sa Holy Trinity? Paano ka matatawag ng alagad? Allergic ka nga sa Trinity, ayaw mo mabinyag ayon sa Matthew 28 verse 19. Ang lakas ng loob nyo, kayo ay alagad. Ginamit pang Iglesia ni Kristo. Ang tunay na Iglesia ni Kristo, pagdating ng eleksyon, una, manalangin. Dapat guiding Holy Spirit ang iyong pagbuto. Hindi guiding sa pinuno niyo leaders na yan ang iyong iboto. Hindi ganun. Po mga kakuya. Kaya dito natin maintindihan po mga kakuya na talaga unbiblical ang kanilang mga aral po mga kakuya. Pero ang turo nila, kung hindi mababasa sa Biblia, ay hindi dapat paniwalaan. Wala naman tayong mababasa na may black voting town. Oy, ano pa naman yan? Anong tawag dito? Anong tawag dito sa mga ganitong pananaw na lalo na sa pagdating ng pananampalataya po mga kakuya?
Ito tinatawag na ipokrito po, mga kakuya. Delikado dito. Ayon po sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya delikado ang wala tayong background sa tunay na pananampalataya o tunay na aral na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Walang iba. Founded by Jesus Christ po, nang tayo po ang Panginoong Hesukristo na simbahan para i-guide tayo kung ano ang tamang pananampalataya o turo ng ating Panginoong Hesukristo po, mga kakuya. Kaya nakakalungkot lang po, marami akong kaibigan sa Iglesia ni Cristo na talagang hanggang ngayon patuloy pa rin talaga po, mga kakuya. Meron nga ang iba na nag-a-absent pa sa trabaho para suportahan daw ang rally. Isipin mo yun, absent na para suportahan ang rally. Pero hindi niya alam anong konteksto. Ano bang konteksto? Bakit nandun siya? Hindi nga niya alam eh. Ang alam niya para sa bayan, para pa sa bayan yun. Ang mga bus, hinarang nyo sa EDSA. Maraming hindi nakapasok sa trabaho, maraming hindi naka-exam. Marami ang dinadala sa hospital na hindi na naagapan. Maraming mga balita lumalabas na ganun. Kung para sa bayan, dapat tumitingin kayo sa ibang tao. Pwede naman kayo mag-rally dyan sa malawak dito sa Quirino Grandstand. Sa ginagawa nila dati, pwede yun. At least kayo lang doon. Wala kayong kahit magsiksikan kayo doon. Hindi lang po sa EDSA, daanan po yun ng mga tao. Marami na purwisyo. Tapos sabihin nyo, para sa bayan? Ano ba namang klase ito? Para ba sa bayan? Yun. Sabihin na kung kami daw, ang Katolik daw magrarally, wala daw sila problema. Uy, dapat lang, wala kayong problema. Bakit? Meron kaming disiplina, meron kaming lugar kung saan namin ginaganap ang aming rally na panawagan para sa gobyerno na dapat walang maantala o walang maabala sa ibang naming kapwa Pilipino. Yan po ang tunay na rally na hindi ka nakakabala sa kapwa mo Pilipino. O ano pa? Dito sa Roma 14 verse 5, anong sabi dito? Ang bawat isa ay dapat magkaroon ng ganap na paniniwala sa sarili niyang isip. Anong sabi sa Roma chapter 14 verse 5? Ang bawat isa daw ay dapat magkaroon ng ganap na paniniwala sa sarili niyang isip. Hindi dapat tayo magpadikta kung sino ba yan si Pulano nagdidikta sa atin na yan ang ibubuto. Kahit ang pamilya. No, nirespeto yan. Kaya ang meron tayo, binigyan tayo ni Lord na freedom, will, po mga kakuya. Binigyan tayo ng isip na kung ano ang tama o ano ang mali. Oh. Ibig sabihin, nagpadikta ka, ibig sabihin wala kang isip. Ganun ba yun? Hindi ganun. Hindi dapat. Anong sabi sa Roma chapter 14 verse 5? Ang bawat isa daw ay dapat magkaroon ng ganap na paniwala sa sarili niyang isip. Hindi dapat magpadikta. Oh. Unbiblical ang black voting po mga kakuya. Na talagang nakakalungkot po. No? Sa Roma 14, ituloy lang natin sa Roma chapter 14 verse 12. Ano sabi? Ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos para sa kanyang sarili. Magbigay daw tayo ng sulit para sa Diyos po mga kapatid. Paano magbigay tayo ng sulit para sa Diyos sa ating sarili kung ang ating decision ay mayroon na nakadikta sa ating mga leaders? Naniwala din ako, marami din akong kilala din na hindi na talaga lahat ng mga Iglesia ni Cristo ay nagpadikta din sa kanilang mga leaders. Merong iilan-ilan, pero hindi lahat po mga kakuya. No? So, ang karamihan talaga nagpadikta, sinusunod talaga nila ang leaders. Pero sabi dito sa Roma 14, verse 12, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos para sa kanyang sarili. Paano tayo magbigay ng sulit sa ating Diyos, para sa ating sarili, para sa Diyos? Kung nagpadikta tayo sa ating bawat leaders, ay wala nang kabuluhan po mga kakuya.
Oh, di ba? Kaya kung ang tanong ay utos ba ng Diyos ang black voting, ang sagot ay walang tuwirang utos sa Biblia nagsasabing dapat mag-black voting. No? Ang mga Kristiyano, ang iba't ibang simbahan ay reliyosong grupo ay magkakaibang pananaw talaga patungkol dito. Pero wala unbiblical po talaga po mga kuya ang black voting. No? So, ano bang masasabi natin sa Old Testament? Mayroon ba tayong mababasa din sa Old Testament po mga kakuya na mga talagang may black voting ba talaga ang sinasabi ng Biblia po mga kakuya? No? So dito sa Deuteronomy chapter 1 verse 13, ano sabi dito? Inutusan ni Moises ang bayan. Pakinggan nyo. Sa Deuteronomy chapter 1 verse 13, inutusan ni Moises ang kanyang bayan. Anong sabi niya? Anong utos niya? Pumili kayo ng mga lalaking marurunong, may unawa, at kilala sa inyong mga lipi. At sila'y aking itinaga bilang mga pinuno ninyo. Ayon po yan sa Old Testament po mga kakuya. Ayon po yan sa inutos ni Moises po sa kanyang bayan. Walang sinabi dito, pumili kayo. Ganito si Puliano. Ito ay babait, maunawain. Walang inendorso si Moises. Ang sabi niya, pumili kayo ng mga lalaking marurunong, may unawa at kilala sa inyong mga lipi. Ibig sabihin, kilala sa inyong bayan. Kung ano ang trabaho niya, matulungin ba siya? Matulungin ba siya? Mahabagin ba siya? Malapitan ba siya sa mga mahihirap? Yan ang sinasabi ng Biblia po mga kakuya. Hindi sinasabi ng Biblia, pumili ka si Puliano dahil ito ay maunawain. Dahil ito ay mahabagin. Walang ganun ang mga leaders po mga kakuya. Si Moises na nga nagsasabi, inutusan ang kanyang bayan, pumili kayo ng mga lalaking marurunong, may unawa at kilala sa inyong mga lipi. At sila'y aking itilaga bilang mga pinuno ninyo. Ibig sabihin, walang diktador. Hindi sila inutusan ni Moises na yan ang tao na iboto nyo. Walang ganun. Isipin mo. Dito ang diin ay ang pagpipili ng karapat-dapat na pinuno. Hindi sabay-sabay ang mga pagbuto ayon sa utos ng isang leaders po, mga kakuya. O ano pa? Sa Exodo chapter 18 verse 21, pinayuhan ni Moises, si Moises na naman ito po mga kakuya, pinayuhan pa ni Moises, no? Ang batayan ay ang katangian ng pinuno. Oh. Ano sabi niya? Pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos. Yan ang sinasabi natin kanina, may takot daw sa Diyos. Oh. Isipin mo, ang pinili nyo, minumura ang Diyos. Iniinsulto ang mga pari, lalo na ang simbahan. Isipin mo, nagbanta pa na ipasara daw ang Catholic Church, ang simbahang Katoliko. Oh, ano kayo ngayon? Oh, pinayuhan. Ang sabi, pinayuhan ni Moises, pumili ka ng mga taong may kakayahan na may takot sa Diyos, makapagkatiwalaan at namumuhi sa suhol. So, ang pinili, ini-endorso, yung nagmura sa Diyos. Inaamin pa ng leaders na siya daw ay nangungurakot. Alam niya sa kanyang sarili na mayroong malaking kurakot sa bansa. Pumapatay. Nagmumura. Kabaliktaran po mga kakuya, ayon po kay Moises po mga kakuya. Hindi talaga siya karapat-dapat. Oh, hindi ako nagsasabi, si Moises, kontrahin niyo si Moises. Ang batayan daw ay ang katangian ng pinuno ay hindi ang pagkakaroon ng isang buto.
sa buong bayan. Oh. Di ba? So sa panahong iyon, wala pa talagang sa lumang tipan, wala rin sistemang halalang katulad ng modernong demokrasya ngayon. O, kadalasan ang mga hari ay itinalaga ng Diyos o pinahiran ng propeta gaya ni na Saul at David po, mga kakuya. So ganun, sa umpisa pa lang sa Old Testament, mayroon ng mga katangian na pagpili sa ating mga leaders. Hindi po black voting na ibuboto natin ngayon. May mga example na tayo. Sinasabi dito, may mga example na kung paano tayo pumipili. May takot sa Diyos. Sino ba yung kilala sa inyong bayan? Magkapagtiwalaan ba yan? Mabait ba yan? Mahapagin ba yan? Ganun po. Ibig sabihin po mga kakuya, biblical po talaga po mga kakuya. Kaya ipagdasal natin po mga kakuya ang ating bayan, lalo na po ngayon na talagang mainit ang talakayan ngayon sa social media, lalo na po sa Senado, pagdating sa impeachment po ni Vice Sara po mga kakuya. Iyan ay kababayan ko, pero ako ay bilang Kristiyano po mga kakuya, no, hindi ko hiling na mayroong magaganap na ganito. So ang panalangin ko na sana manaig ang katotohanan at ang katotohanan na siyang magpasya sa taong bayan na yan ba ay karapat-dapat patalsikin dahil sa mga ebidensya, dahil sa katotohanan po mga kakuya. So kung tayo ay tunay na Kristiyano, dapat ipanalangin ang ating bansa na may matino tayong mga leaders na nagprotekta sa ating mga Pilipinos po mga kakuya, Pilipino man o madayuhan, dapat nakabatay ito sa utos ng Diyos po mga kakuya, or kalooban ng ating Panginoong Jesucristo po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po mga kakuya. Pro Dio di Iglesia po mga kakuya, at good evening po sa ating lahat po mga kakuya. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya.